what's up guys? So shoutout po sa inyo lahat. May nagtanong sa akin kung ano yung mas magandang applyan, Japan o South Korea. So share ko sa inyo kung ano yung mas maganda. Lalo na kapag first timer, kasi first timer daw siya. Magkaiba kasi ng proseso ang Japan at South Korea. Kapag nag-apply ka sa Japan is may agency. Marami mga agency na pwede mo siyang applyan. Magpasahan ng mga requirements, magpa-line up ka for interview. Pero dito sa South Korea, walang agency, walang private agency, government to government. Mahaba-haba lang yung proseso dahil halimbawa kung ngayon ka lang mag-apply sa South Korea, ang exam naman is isang beses lang sa isang taon. Ang exam niyan baka next year. So matagal pang hihintayin mo, mag-aral ka muna ng Korean language. Pwede ka mag-self-study. Pero mas maganda sa mga KLC, isang buwan lang yung pag-aaralan mo yon, isang buwan tapos mag-review ka na lang. So walang agency dito sa Korea. Kaya medyo malaki-laki ang sahod at maganda yung benefits kasi hindi lang dumaan ng agency. Walang agency, government to government. So yun ang kagandahan dito sa South Korea at may mga libreng pagkain, libreng mga accommodation. So kaya ito yung nagustuhan ko dito. Sa Japan ako dati, walang libre doon. Tapos sumasahod ako ng palangalang OT. Nasa ano lang, 9 ang lapad o 10 lapad kasi trainee ako dati, trainee visa. Pero dito sa South Korea, yung sinasahod ko dito kapag walang overtime, minsan malinis out 2 million won, nasa 86,000 malinis na yun, wala pang overtime. So yun sinabi kong maganda kasi ranasan ko nagpunta ako ng Japan at nakarating ako dito sa South Korea. Sa Japan bumaba yung palitan ngayon. Sa Japan bumaba ang palitan. Dati nung nasa Japan ako, ang palitan is umabot ng 50. Kaya sumasahod ako pag sumasahod ka ng 10 lapad is nasa 50,000 pesos na yon. Ngayon is nasa 38,000 yung 10 lapad kasi 38. Kung ikaw ay skilled worker, mas maganda sa Japan. Kasi nga may agency, pupunta ka lang sa agency at napakaraming agency na pwede mo siyang pasahan ng requirements at magpa-line up ka for interview. At kapag nasilik ka, makakalis ka agad. Hindi gaya dito sa South Korea na matagal yung proseso. Kasi taon yung bibilangin mo kung kailan magkaroon ng exam. Hindi ka madali na gusto mo na agad makaalis. Dito dadaan ka muna sa exam kung kailan ang exam bago ka, pag nakapasa ka bago ka makaalis. Matagal makapasa ka, antay ka pa ng for selection ng employer kung kailan ka masilik. So, ganun po dito sa Korea, pero maganda kasi kahit wala kang diploma at first timer mo lang sa abroad, pwede ka dito. Subukan mo lang mag-exam kung makapasa ka. Sa Japan may agency, kung gusto nyo rin, maraming agency sa Pilipinas na pwede mong pasahan andyan yung agency ko dati, yung MRDC, Multi Resources Development Corporation, at yung RHB. Madami po mga agency na papuntang Japan. So yan, share ko sa inyo. Kung ikaw ay baguhan lang, mas maganda mag-aral ka ngayon ng Korean language para kung gusto mo pagsabayin mo habang nag-aaral ka, mag-apply ka rin sa mga agency for Japan. Lalo na kapag may experience ka. Kasi may interview kasi, pa-line up ka. May interview yan kung masilik ka ng employer, saka ka mag-aral ng Nihongo at makakalis ka. Pero mas prefer ko sa inyo, para sa akin, mag-Korea kayo. Or pwede din pagsabayin ng pag-apply. Para kung kayo swertein dito, mas maganda. Kung hindi naman kayo swertein dito, ay pwede kayo sa Japan. So yun, sana nasagot kita yung nagtanong sa akin. So kung hindi ka pa naka-subscribe sa akin, baka naman para sa susunod kong video. Maraming salamat guys.